Miapila sa publiko ang Department of Trade and Industry kalabot sa pagpalit og produkto nga walay Philippine Standard o PS Mark and Imported Commodity Clearance kon ICC sticker. Matod ni Epifania Eldama, Officer in Charge sa Customer Protection Division sa DTI 12, ang mga produktong ginabaligya ang angayang ipaagi sa DTI's Bureau of Philippine Standard alang sa mandatory product certification. Threat to safety manggod ni sa atong consumers. So kaning mga products, especially kaning mga electrical, 'di ba, maging cause siya ng sunog o kanang mga substandard ang atong gamiton. Kaning mga steel bars naman, syempre construction sa atong panimalay, katong balay, makakuan, gamay lang nga linog, ma-destroy. Daghan tan na, 'di ba, tong naagian na tong linog itong mga previous years. Daghang mga balay na naguba. Tungod mga substandard ang ginagamit nga mga materyales. Apila sa DTI 12 sa publiko nga likayan ang pagpalit sa mong klase sa produkto og panawagan ini sa mga negosyante nga iagi og saktong proseso ang ginabaligyang produkto sa merkado. Dugang ni Eldama, mokabat na sa kapinkulang 4 million pesos ang kantidad sa mga nakumpiska og naguba nga mga uncertified products sa tibuok rehiyon. May destruction na nahitabo sa Alabel. Of uncertified products, no? Mga monoblock chairs na walang ICC or PS marks. And then, yung steel wires, merong mga bulbs sa saranggan ito. Region-wide, dagan na-destroy. Ang example, isa is katong sa Midsayap, North Cotabato, worth 2.2 million of angle bars. Gani padayon ang lihok sa DTI aron protektahan ang mga konsumante batok substandard products. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News.